Ang testamento ng aking lola ay isang malupit na biro. Upang manahin ang kanyang kayamanan, kailangan kong makaligtas ng 30 araw na walang pera sa kanyang inabandona at gumuguho ng mansyon. Ang aking sakim na tiyahin at tiyuhin ay nakabantay, naghihintay na ako'y bumagsak. Akala ko ang kanyang huling kahilingan ay parusa. Hindi ko alam na ito ay isang landas ng mga pahiwatig na magdadala sa akin sa katotohanan kung sino siya at kung sino ako dapat maging. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung anong lungsod ka nanonood ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa ating pang-araw-araw na kwento. Sige, pumunta na tayo sa pagbasa ng testamento. Ang aking lola, Matilda Santos, ay hindi isang malambot at mapagmahal na babae. Siya ay isang matriarka, isang higante sa industriya, isang babaeng inukit mula sa granito at tahimik, kalkuladong ambisyon. Minahal ko siya, siyempre, ngunit ito ay ang uri ng pagmamahal na mayroon ang maliit, kinakabahan na sundalo sa malayong at lubhang nakakatakot na 5 bituin na general. Sa kanyang mga mata, ako ay isang pagkabigo, isang tahimik, artistikong babae na may bundok ng utang sa pag-aaral at kulang sa kanyang sariling walang awang ambisyon. Kaya, nang ako'y tawagin sa pagbasa ng kanyang testamento, wala akong inasahan. Nauupo ako sa masikip na opisina ng abogado na may kahoy na panel, isang maliit na hindi mahalagang isla ng mga second-hand na damit, na lumulutang sa dagat ng mamahaling, tailored na damit pang umaga ng aking mga kamag-anak. Ang aking tiyahin at tiyuhin, Marco at Brenda, ang mga bituin sa partikular na palabas na ito. Nauupo sila sa malalambot na upuan sa tapat ng mesa ng abogado. Ang kanilang mga mukha ay perpektong pagsasanay ng malungkot na pagluluksa. Ngunit ang kanilang mga mata, ang kanilang matatalas, sakim na mga mata ay nagniningning sa kasiyahan ng darating na pinansyal na tagumpay. Ang abogado, isang lalaking kasing tanda at kasing tuyo ng mga dokumentong binabasa niya, ay nagsimula. Binanggit niya ang ilang maliliit na mana sa mga charity at pagkatapos ay dumating sa pangunahing bahagi ang paghahati ng ari-arian ng pamilya Santos, isang kayamanan na rumored na nasa 10-10 milyon. Ang kabuuan ng aking natitirang ari-arian, binasa ng abogado. Ang kanyang boses ay tuyo, sakim na bagay, kabilang ang lahat ng property, stocks, bonds at liquid assets ay iniiwan ko ng buo sa aking minamahal na apo, Cora. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Natulala lang ako, ang aking isipan ay ganap na blangko. At pagkatapos ay tumingin ako sa aking tiyahin at tiyuhin. Ang kanilang mga mukha, na dating puno ng mayabang, tiwalang inaasahan, ay naging maskara ng purong, pangit at lubhang kasiya siyang gulat. Ngunit pagkatapos ay umubo ang abogado. Gayunpaman, may kondisyon. Ang mayabang, mandaragit ng ngiti ay nagsimulang bumalik sa mga mukha ng aking mga kamag-anak. Ang mana ng aking apo, ipinagpatuloy ng testamento, ay ganap at lubusang nakadepende sa matagumpay na pagkumpleto ng isang huling gawain. Siya ay dapat, sa loob ng hindi bababa sa 30 magkakasunod na araw, manirahan ng mag-isa sa aking lumang at kasalukuyang walang nakatira na mansyon sa probinsya, Santos Manor. Tumingin sa akin ang abogado sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang mga termino ay spesipiko. Dapat kang dumating na wala kang dalang anuman maliban sa mga damit sa iyong katawan. Walang pera, walang cellphone, walang kontak sa labas. Dapat kang makaligtas sa anumang makikita mo sa loob ng hangganan ng property. Ang iyong tiyahin at tiyuhin, itinuro niya ang aking ngayon nakangiting mga kamag-anak ay itinalaga bilang opisyal na taga-subaybay ng pagsubok na ito. Pinapayagan silang mag-check sa iyo 1 beses sa 1 linggo upang kumpirmahin na hindi ka umalis sa lugar. Kung ikaw ay bumagsak o sumuko sa anumang oras, ang kabuuan ng ari-arian ay ganap na mapupunta sa kanila. Katahimikan muli sa silid, ngunit iba na ang uri ng katahimikan. Ito ay ang katahimikan ng malupit at lubhang personal na biro, isang huling posthumous na gawa ng psikolohikal na digmaan mula sa isang lola na hindi ko tunay na naintindihan. Hindi niya ako binigyan ng regalo. Pinaparusa niya ako sa aking kahinaan, sa aking kakulangan sa kanyang sariling walang awang instinct sa pagkaligtas. Inihahagis niya ako sa mga asong gubat at ibinigay niya lang sa aking sakim
at ngayon lubhang masayang tiyahin at tiyuhin ang mga susi sa kulungan. Inihatid ako ng abogado sa Manor ng hapon na iyon. Ito ay 2 oras na biyahe mula sa lungsod, malalim sa ligaw, puno ng damo na kanayunan. Iniwan niya ako sa paanan ng mahaba, paikot-ikot at lubhang hindi welcoming na driveway. Ang malalaking bakal na gate ay umuungal na nagsara sa likod ko tulad ng mga pinto ng bilangguan. Tumingin ako sa bahay. Hindi ito ang maganda, masiglang tahanan na malabo kong naalala mula sa aking pagkabata. Ito ay isang guho, isang madilim, gothic, at lubhang nakakatakot na silweta laban sa kulay abo, walang awang langit. Ang mga bintana ay nakasara ng tabla, ang pintura ay natutuklap, ang mga hardin ay ligaw, gusot na gubat. Akala ng aking tiyahin at tiyuhin na ito ay pagsubok sa aking tibay. Isang laro na sigurado silang matatalo ako. Ang aking lola, akala ko, habang nagsisimula ang malamig, malakas na ulan, ay nagdisenyo lamang ng pinakaelaborado at pinakamalupit na parusa na maisip niya. Wala akong alam na ang pagsubok ay hindi tungkol sa pagkaligtas sa bahay. Ito ay tungkol sa bahay at sa nakalimutang lihim at lubhang mahalagang kwento na hawak nito na sa wakas ay ganap na ililigtas ako. Itinulak ko ang mabigat na pintong oak. Umuungal ito, isang mababa, malalim na tunog ng protesta. Ang ingay ng isang bahay na matagal nang natutulog. Ang hangin na tumama sa akin mula sa loob ay malamig at tahimik, makapal sa amoy ng alikabok at basa na bato at mahinang paperi na pabango ng pagkabulok. Isang makapal na kumot ng kulay abo na alikabok ang tumakip sa bawat ibabaw, ginagawang maulap ang hangin sa manipis na sinag ng hapon na tumatagos sa marumi, nakasara ng tablang mga bintana. Ang aking unang mga oras sa Santos Manor ay isang mabagal at nakakalamig na aralin sa realidad ng aking bagong sitwasyon. Hindi ito laro, ito ay bilangguan. Totoo ang sinabi ng abogado. Patay ang kuryente. Ang tubig mula sa gripo ay kulay kalawang, galit na kayumanggi bago tuluyang tumigil. Ang aking mundo ay ngayon natutukoy ng namamatay na liwanag ng hapon at ang paparating na ganap na kadiliman ng gabi. Ginugol ko ang natitira sa araw sa desperado at karaniwang walang saysay na paghahanap ng mga pangunahing pangangailangan sa pagkaligtas. Nakakita ako ng stock ng lumang, amoy amag na linen sa cedar chest, ngunit manipis ito at nagbibigay ng kaunting ginhawa laban sa nakakagat na lamig na ngayon ay umakyat sa mga floorboard. Nakakita ako ng ilang kalahating nasunog na kandila sa drawer ng kusina. Ang kanilang mitsa ay malutong sa edad. Ang gabi nang dumating ay isang bagay ng ganap at nakakatakot na kadiliman. Nagyakap ako sa malaking sofa na natakpan ng sheet sa main drawing room. Ang aking katawan ay nakabalot sa maalikabok na velvet curtain na hinila ko mula sa isang bintana. Ang bahay, na tahimik sa araw, ay ngayon buhay sa symphony ng mga alien na tunog. Humihiyaw ang hangin sa eaves, isang mababa, malungkot na tunog. Ang lumang kahoy na buto ng bahay ay umuungal at lumulubog sa paligid ko at sa mga dingding naririnig ko ang patuloy, maliit at nakakabalahing kaluskos ng mga hindi nakikita. Hindi ako nakatulog. Nauupo lang ako roon sa dilim, ang aking gutom, isang matalas, nakakagat na sakit sa tiyan at naramdaman ko ang buong bigat ng kalupitan ng aking lola. Hindi ito pagsubok. Ito ay parusa. Isang malamig at kalkulado at lubhang personal na gawa ng mamahaling paghamak. Naisip ko ang aking tiyahin at tiyuhin, ang kanilang mayabang, nagwaging mga mukha. Tama sila. Matatalo ako. Ako ay babaeng tagalungsod, nilalang ng ginhawa at kaginhawahan. Hindi ako survivor. Nagdesisyon ako roon sa lamig at dilim at malalim na ganap na kalungkutan ng nakakatakot na gabing iyon na susuko ako sa umaga. Ngunit ang umaga nang dumating ay nagdala ng bagong at hindi inaasahang kaalyado, ang araw. Dumaloy ito sa matangkad, maruming mga bintana, hinahabol ang pinakamalala ng mga anino mula sa mga sulok ng silid at ginagawang umiikot na gininto ang galaxy ang mga alikabok. Ang bahay, sa liwanag ng araw, ay hindi halimaw. Ito ay isang malungkot at lubhang matanda at malalim na napabayaang bahay. Pinatulan ng gutom na ngayon ay hilaw at hindi maikakaila na puwersa, nagsimula ako ng mas sistematikong paghahanap.
Pumunta ako sa kusina sa malaking walk-in pantry sa likod. Karaniwang walang laman, isang malungkot at maalikabok na libingan ng expired na spices at walang laman na garapon. Malapit na akong sumuko upang aminin ang aking huling kahiya-hiyang pagkatalo nang makita ko ito. Sa pinakamataas na shelf, nakatago sa likod ay isang nag-iisang at magandang na preserba na glass jar. Ito ay malaking garapon ng sikat na home canned na mangga ng aking lola, ang mga ginagawa niya tuwing tag-init. At sa tabi nito, para bang iniwan ng multo, ay isang maliit, old-fashioned at walang kalawang na manual can opener. Nanginginig ang aking mga kamay habang ibinababa ko ang garapon. Mahigpit ang seal ng takip, isang patunay sa galing ng aking lola. Tumagal ito ng mahaba at lubhang nakakabwisit na minuto ng pag-ungol at pagmumura. Ngunit sa wakas, sa tagumpay na metallic pop, nabuksan ko ang seal. Nauupo ako sa maalikabok na checkered na sahig ng lumang kusina ng aking lola sa pool ng ginintuang liwanag ng umaga. At kinain ko ang mga manggang iyon gamit ang aking mga kamay. Ito ang pinakadakila at pinakamasarap na bagay na natikman ko sa buong buhay ko. May lasa ito ng tag-init. May lasa ito ng buhay na nakalimutan ko. May lasa ito ng pag-asa. Nauupo ako roon, ang matamis, malagkit na sirup, isang pagsabog ng purong, nagbibigay buhay na enerhiya sa aking walang laman na tiyan. Ito ay maliit na bagay, isang garapon ng mangga na iniwan sa mataas na shelf. Ngunit hindi ito random. Ang aking lola ay planner, strategist, babaeng nag-iisip ng 10 hakbang ng maaga. At ito, alam ko sa bigla at ganap na katiyakan, ay hindi lamang pagkain. Ito ay mensahe, pahiwatig. Tumingin ako sa malawak, tahimik, at ngayon mas hindi nakakatakot na bahay, at napagtanto ko na ang lugar na ito ay hindi walang laman. Ito ay puzzle, mapa, at ako ay sa pinakamasarap at pinakahindi inaasahang paraan, nakakita ng unang piraso. Ang aking misyon ay hindi na lamang makaligtas. Ito ay mag-explore, maghanap, umunawa. Nagsimula ako ng sistematikong room-by-room na eksplorasyon ng bahay, hindi bilang squatter na naghahanap ng scraps, kundi bilang archaeologist, naghahanap ng mga palatandaan ng buhay na nakatago sa akin. Ang bahay ay time capsule. Bawat silid ay iba't ibang chapter ng buhay ng aking Lola Matilda. Ang grand formal living room ay puno ng mga multo ng makapangyarihan, matagumpay na businesswoman na naging siya. Ngunit sa maliit, nakalimutan, at mas personal na espasyo na nagsimula akong makita ang tunay niyang sarili. Ang kanyang study ang pinakanagbibigay liwanag. Hindi ito ang malamig na corporate office na inaasahan ko. Oo, isang dingding ay puno mula sahig hanggang kisame ng mga nakakatakot na leather-bound na libro tungkol sa finance at economics at art of the deal. Ngunit ang iba pang mga dingding, puno ito ng tula, klasikong literatura, mga gasgas, minahal at lubhang sentimental na nobela. Ito ay silid ng lihim at malalim na kontradiksyon. Doon, habang hinahaplos ng aking mga daliri ang mga spine ng mga libro, nakita ko ito, isang nag-iisang volume na ganap at lubusang wala sa lugar. Ito ay libro tungkol sa botany, sa wika ng mga bulaklak, nakatago sa pagitan ng biography ng isang oil tycoon at treatise sa corporate law. Hinila ko ito mula sa shelf. Hindi ito libro. Ito ay box na guwang, ang loob nito ay may linya ng malambot, kupas na velvet, ngunit walang laman. Bumagsak ang aking puso, dead end. Ngunit habang ibinabalik ko ang book box sa lugar nito sa shelf, nahaplos ng aking mga daliri ang likod ng bookshelf mismo at naramdaman ko ito, isang maliit, halos hindi napapansin na click. Ang buong section ng bookshelf, ang may mga siksik at lubhang boring na volume sa corporate law, ay tahimik at maayos na bumukas papasok, nagpapakita ng maliit, madilim at ganap na nakatagong silid. Ang aking lola, ang babae ng mga lihim, ay may lihim na study. Pumasok ako. Makapal ang hangin sa amoy ng lumang papel at tuyong tinta. At doon sa maliit, simple, at magandang inukit na wooden desk ay isang nag-iisang bagay. Isang makapal, leather-bound, at lubhang personal na hitsura na journal. Nauupo ako sa kanyang nakatagong upuan, isang lugar na walang ibang nakaupo maliban sa kanya sa loob ng mga dekada.
At sa paggalang na hindi ko alam na taglay ko, binuksan ko ang unang pahina. Ang sulat kamay ay hindi ang malakas, tiwalang script ng matriarka na kilala ko. Ito ay ang bata, puno ng pag-asa at bahagyang hindi tiyak na script ng isang babae. September 14, 1955, sinimulan ng unang entry. 16 anyos na ako ngayon at nagdesisyon akong hindi ako magiging asawa ng magsasaka. Hindi ako mabubuhay at mamamatay sa maliit, maalikabok na bayang ito. May talento ako sa numero at may pangarap ako. Pangarap ng mundong mas malaki kaysa rito. Hindi ko alam kung paano ako makakarating doon, ngunit makakarating ako. Isinusumpa ko ito. Nauupo ako sa sahig ng lihim na study ng aking lola. Ang mga salita ng bata at lubhang determinadong babae na dating siya, isang paghahayag sa maalikabok na katahimikan. Hindi ito parusa. Hindi ito malupit na laro. Ito ay kwento. Kanyang kwento. Ang tunay na kwento. Kwentong itinago niya sa mundo, sa kanyang sariling sakim at lubhang nakakadismaya na mga anak, at sa ilang kakaiba at kahanga-hanga at lubhang misteryosong dahilan ay pinili ako, ang tahimik, artistiko, at hindi ambisyosong apo upang maging ang makakakita. Tumingin ako sa libro sa aking mga kamay. Sa spine sa maliit, eleganteng gold leaf script ay dalawang simpleng salita. Volume 1. Hindi lamang iniwan ako ng aking lola ng pahiwatig. Iniwan niya ako ng library. At alam ko sa katiyakan na isang bagong at makapangyarihan at lubhang nakakaaliw na init sa aking dibdib, na ang lumang haunted house na ito ay puno nito. At ang aking trabaho sa susunod na 29 mahaba at ngayon lubhang kapanapanabik na araw ay hanapin silang lahat. Ginugol ko ang susunod na 3 linggo sa treasure hunt sa tanawin ng nakaraan ng aking lola. Ang bahay, na dating malamig at nakakatakot na bilangguan, ay ngayon mapa, puzzle box, at bawat silid ay may bagong piraso ng pambihirang buhay ng babaeng lubhang hindi ko naintindihan. Hindi lamang siya matriarka. Siya ay alamat, at ako ang kanyang tanging at huling estudyante. Ang paghahanap ay kanyang kurikulum. Ang pahiwatig sa unang journal, ang nakita ko sa lihim na study, ay simpleng childish rhyme tungkol sa mga bituin. Inihatid ako nito pagkatapos ng buong araw ng paghahanap sa lumang inabandona na nursery sa 3rd floor. Doon, nakatago sa maalikabok, nakalimutang hope chest sa ilalim ng tumpok ng baby blanket ng aking sariling ina, ay ang ikalawang volume. Iba ang journal na ito. Hindi ito kwento ng determinadong, ambisyosong babae. Ito ay kwento ng unang at tanging tunay na pag-ibig ng isang kabataang babae. Binasa ko ang isang lalaking hindi ang aking lolo. Isang brilliant at mabait at walang salapi na batang artist na ipinagbawal sa kanya ng kanyang sariling mayaman at makapangyarihang pamilya. Binasa ko ang kanilang lihim na pagkikita, ang kanilang plano na tumakas ng magkasama, ng pag-ibig na kasing ningning at kasing kapahamakan ng bumagsak na bituin. Bigla itong natapos ang journal sa isang luha-luhang at nakakabagbag damdaming entry. Wala na siya at ako ay nag-iisa. Ang pahiwatig sa journal na iyon ay inihatid ako sa Grand Formal Library. Doon, nakatago sa likod ng maluwag na brick sa likod ng malaking stone fireplace, nakita ko ang ikatlong volume. Ito ay isinulat sa bagong at mas matigas at mas sinikal na sulat. Ito ay kwento ng babaeng muling nagtatayo ng sarili mula sa abo ng sirang puso. Ito ay kwento ng kanyang brilliant at madalas walang awa na pag-akyat sa business world. Ito ay kwento ng kapanganakan ng Santos Empire. Ito ay kwento ng babaeng kilala ng mundo. Babaeng ngayon ko naiintindihan na hinulma sa apoy na hindi ko alam na umiiral. Sa bawat bagong journal na nakikita ko, ang kwento ng kanyang buhay ay naging akin. At habang nagbabasa, nabubuhay din ako ng sariling kwento ng pagkaligtas. Natuto akong magsindi ng apoy sa lumang fireplace. Natuto akong hanapin ang nakakain na kabuti at ligaw na berry na tumutubo sa napabayaan, nakalimutang sulok ng hardin. Pumayat ako, oo, ngunit lumakas din, mas resourceful, mas tiwala. Ako, napagtanto ko, ay apo ng aking lola sa higit pa sa pangalan. Ang lingguhang bisita ng aking tiyahin at tiyuhin,
Marco at Brenda, ay naging pinagmumulan ng tahimik at kasiyasyang aliw. Darating sila, ang kanilang mga mukha ay maskara ng huwad, nakakaawa na pag-aalala, inaasahan na makita akong sirang, umiiyak na mess, handa ng sumuko. Hindi pa huli ang lahat para sumuko, Cora. Sabi ng aking tiyuhin Marco sa kanyang ikalawang bisita. May mayabang, mandaragit na ningning sa mata. Walang kahihiyan sa pag-amin na hindi mo kaya. Makikita nila akong hindi umiiyak, kundi tahimik na nauupo sa tabi ng kumukutitap na apoy. May leather-bound journal sa kandungan, ang aking mukha ay payapa. Ang aking bagong at matigas na kapayapaan ay nagagalit sa kanila. Hindi nila maunawaan. Nakikita nila ang bahay bilang parusa. Wala silang alam na ito ay talagang classroom. Hawak ko ang ikalima at pangalawa sa huli na journal, ang kwento ng huling mga taon ng aking lola, ng kanyang tahimik at madalas mahirap na pagiging ina. Natutunan ko ang kanyang heartbreak, ang kanyang ambisyon, ang kanyang tahimik at madalas malungkot na buhay. Ang pagsubok na itinakda niya para sa akin, pagsubok na ngayon sigurado akong alam niyang mapapasa ko, ay halos tapos na. Hindi na ako natatakot, handa na ako. Darating ang aking tiyahin at tiyuhin para sa kanilang huling opisyal na inspeksyon sa ilang araw. Darating sila sa bahay na ito, inaasahan na kunin ang kayamanan. Wala silang alam na nakita ko na ang tunay na treasure, ang hindi mabibili o maibenta. At handa na ako ng ganap na ipakita sa kanila kung ano ang halaga nito. Ang katok sa front door nang dumating ay isang nakakagambalang intrusyon. Sila iyon, aking tiyahin at tiyuhin, Marco at Brenda. Darating para sa kanilang huling opisyal at sigurado kong tagumpay na inspeksyon. Hindi ako tumakbo. Hindi ako nagtago. Lumakad ako sa pinto, may bagong at hindi pamilyar na sense ng purpose sa aking puso. Sila ay isang tanawing pagmasdan. Nakatayo sila sa front porch na basa ng mamahaling designer gear. Ang kanilang mga mukha ay maskara ng mayabang, mandaragit at lubhang nasiyahan na tiwala. Narito sila para sa huling madaling tagumpay. Cora darling, nandiyan ka pala, sabi ng aking tiyahin Brenda, ang kanyang boses ay matamis na cloying purr. Huwag sabihing sumuko ka na, malapit na sa wakas. Kami ng iyong ama ay magche-check lang ng property para sa anumang irregularities bago namin kunin ang ownership ng estate. Tumingin lang ako sa kanya at sa aking tiyuhin Marco, na nakatayo roon na may clipboard, pen poised, may hitsura ng malamig na business-like impatience. Nakita nila ang aking katahimikan bilang pagkatalo. Wala silang alam na ito ay aking lakas. Pumasok kayo, sabi ko. Ang aking boses ay tahimik, ngunit umabot ito sa bawat sulok ng malawak, maalikabok na foyer. Tapos na ang pagsubok at sa tingin ko kailangan ninyong makita ang resulta. Pumasok sila, may trail ng putik mula sa kanilang mamahaling sapatos na nagdudumi sa original hardwood floors. Pumasok sila sa main living room sa fireplace, kung saan nagsindi ako ng maliit welcoming at tunay na apoy at nakita nila ang mga journal maayos, organisadong stack mula volume 1 hanggang 5, na uupo sa maliit hindi kapansin-pansin na mahogany coffee table. Isang maganda at hindi maikakaila na monumento sa buhay na akala nila ay simple at walang halaga. Natulala lang ang aking tiyahin at tiyuhin, ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabuka. Alam ninyo ba, tiyuhin Marco? Sinimulan ko, ang aking boses ay tahimik at malalim na mapanganib. Na sinulat ni Lola tungkol sa iyo sa kanyang diary, tungkol sa oras na binasag mo ang kanyang paboritong porcelain teacup at sinisi mo sa aso. Sabi niya mabait kang bata, ngunit laging natatakot kang mag-assume ng responsibilidad. Namutla ang mukha ni Marco. Ang kwento ay mula sa kanyang pagkabata, lihim na tanging siya at ang kanyang ina lamang ang makakaalam. At ikaw, tiyahin Brenda, ipinagpatuloy ko, tumingin sa kanya, may maliit, malamig, at lubhang nakakaawa ng ngiti sa aking mukha. Alam mo ba na sinulat ka rin niya? Tungkol sa paraan na lihim mong kinukuha ang kanyang heirloom necklace para suotin sa iyong mga party? Sabi niya, maganda kang babae, ngunit nag-aalala siya na mas in love ka sa hitsura ng yaman kaysa sa yaman ng mabuting puso. Nawala ang kanilang mayabang, tiwalang maskara ng tagumpay, pinalitan ng bagong at nakakatakot at lubhang vulnerable na takot.
Napagtanto nila sa dahan-dahan, nakakasirang kaluluwa na horror na ang bahay na ito ay hindi walang laman. Puno ito. Puno ito ng mga multo ng buong buhay ng kanilang sariling hindi sinasabi at hindi mapapatawad na kasinungalingan. Ang pagsubok ay hindi tungkol sa bahay. Sabi ko, ang aking boses ngayon ay bulong, ngunit may bigat ito ng buong matalino at kahanga-hangang buhay ng aking lola. Ito ay tungkol sa mga journal. Ito ay tungkol sa akin na natutong kung sino siya. At ginawa ko. Natutunan ko ang buong kwento niya. Ang kwento ng matapang, malakas na babaeng nabigo ng kanyang sariling mga anak. Ang kwento ng babaeng determinadong maging ina hanggang wakas. Ang kwento ng babaeng sa huli ay ipinasa ang kanyang legacy sa isang tao na alam niyang igagalang ito. Pagkatapos ay lumakad ako sa fireplace sa maliit na nakatagong safe na nakita ko. Pagkatapos basahin ang huling cryptic clue sa huling journal, binuksan ko ito at hinila ang isang maayos na nakatiklop at lubhang opisyal na hitsura na dokumento. Ang tunay na orihinal at legally binding na testamento. Ipinasa ko ito sa aking tiyahin. Maaari mong basahin kung gusto mo. Kinuha niya ito sa akin, nanginginig ang kanyang kamay at ang kanyang mga mata ng aking lola, mabilis na nag-scan sa huling at pinakamahalagang salita sa pahina. Pinanood ko habang gumuho ang kanyang mukha, habang ang kanyang huling desperadong pag-asa ay naging alikabok. Ang aking lola, sa kanyang huling gawa ng karunungan, ay hindi lamang iniwan ako ng kanyang kayamanan. Iniwan niya sila ng huling at lubhang iba na mensahe. At habang tinitingnan ko ang natalo, sirang mga tao na aking tiyahin at tiyuhin, alam ko na ang tunay at mas mahalagang trabaho ng pagbibigay galang sa legacy ng aking lola ay nagsisimula pa lamang. Nakalakip sa testamento ay isa pang mas maliit at selyadong envelope na nakapangalan sa akin sa pamilyar at eleganting script ng aking lola. Ito ay para buksan lamang sa pagtatapos ng pagsubok. Sa aking tiyahin at tiyuhin bilang aking hindi kusang at lubhang bihag na audience, binasag ko ang seal. Ito ay isang huling liham mula sa kanya. At hindi ito liham ng tagumpay. Ito ay liham ng malalim at lubhang strategic na habag. Aking pinakamamahal na Cora, binasa ko ng malakas. Ang aking boses ay tahimik na instrumento ng kanyang huling kahilingan. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ginawa mo ang alam kong kaya mo. Ibig sabihin, hindi ka lamang nakaligtas. Ibig sabihin, naintindihan mo. Nakita mo ang aking kwento at sa paggawa nito, nagsimula kang sumulat ng sarili mo. Iniwan kita ng buong kayamanan ko. Ito ay malaki at mabigat at madalas kakilakilabot na pasanin, ngunit alam ko na taglay mo ang karakter na dalhin ito. Ngunit iniiwan kita ng higit pa sa aking pera. Iniiwan kita ng huling at pinakamahalagang misyon. Tumingin ako sa aking tiyahin at tiyuhin na ngayon ay nanonood sa akin. May bagong at lubhang, hindi pamilyar na hitsura ng takot na antisipasyon sa kanilang mga mukha. Ang aking anak, ang iyong tiyuhin Marco, at ang kanyang asawa Brenda ay hindi masamang tao. Nawawala lang sila. Ginugol nila ang buong buhay nila sa anino ng aking tagumpay at naniniwala na ang pera lamang ang sukatan ng halaga ng tao. Ako ang may kasalanan nito. Hindi ako naging mabuting ina sa kanya. Mas mabuting CEO ako kaysa magulang at iyon ang pinakamalaki at pinakamalaking regret ng aking buhay. Hindi ko nais parusahan sila ng kahirapan, ipinagpatuloy ng liham. Nais ko pagalingin sila ng purpose. Kaya, ang testamento ay may isang huling at hindi negotiable na kondisyon. Bahagi ng ari-arian ay gagamitin upang magtatag ng Santos Family Foundation, isang charitable organization na nakalaan sa sining at sa pagpepreserba ng lokal na kasaysayan. Lahat ng bagay na tinawag na frivolous ng iyong tiyuhin. At ikaw, aking darling Cora, ang magiging chairwoman nito. At ang iyong tiyahin at tiyuhin, binasa ko, inihahatid ang huling brilliant checkmate. Kung nais nilang matanggap ang kanilang sariling generous yearly inheritance mula sa estate, wala silang choice kundi tanggapin ang posisyon. Magtatrabaho sila para sa iyo, para sa foundation, sa susunod na 5 taon.
Matutunan nila sa gawa ng kanilang sariling mga kamay na ang legacy ay hindi bagay na minamana, kundi bagay na binubuo. Ang kwento ay nagtatapos hindi sa tagumpay, kundi sa bagong at lubhang hamon na simula. 1 taon na ang nakalipas. Nauupo ako sa ulunan ng malaking polished mahogany table. Hindi ako sa corporate boardroom. Ako ay sa bagong restored library ng Santos Manor na ngayon ang opisyal na headquarters ng Santos Family Foundation. Ang silid ay puno ng mainit na liwanag ng hapon at tahimik, magalang na bulong-bulungan ng board meeting. Naroon ang aking tiyahin at tiyuhin. Hindi sila ang parehong mayabang, arrogant na tao mula 1 taon ang nakalipas. Mas tahimik sila, mas mapagkumbaba. At sa aking malalim at walang hanggang sorpresa, magaling sila sa kanilang trabaho. Ang aking tiyuhin Marco, sa kanyang matalas na business mind, ay naging brilliant at hindi inaasahang passionate fundraiser. Ang aking tiyahin Brenda, sa kanyang malawak na social connections, ay naging formidable event planner para sa aming charity galas. Hindi lamang sila aking empleyado, kami ay sa unang pagkakataon sa aming buong at lubhang komplikadong buhay ay pamilya. Isang kakaiba at sirang at ngayon sa wakas tunay na nagpapagaling. Hindi lamang iniwan ako ng aking lola ng bahay na puno ng kanyang alaala. Iniwan niya ako ng roadmap. Mapa na naghatid sa akin hindi lamang sa aking sariling lakas, kundi sa nakatago at matagal nang nakalimutang kabutihan sa puso ng mga tao na dating akala ko ay aking mga kaaway. Hindi lamang niya itinuro sa akin ang kanyang kwento. Sa kanyang huli at pinaka-brilliant na gawa ng pag-ibig, ginawa niya akong author ng atin. Isang talagang brilliant at mature na kwento tungkol sa hindi kapanipaniwalang foresight ng isang lola at isang pagsubok na higit pa sa pagkaligtas. Ano ang tingin mo sa huling shocking condition ng lola sa kanyang testamento? Ipaalam sa amin sa comments sa baba. Kung naantig ka sa makapangyarihang kwentong ito ng pagpapagaling ng pamilya, ipakita ang iyong suporta sa pagpindot ng like button at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang thought-provoking at emotional na kwento. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng upload. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.